What up mga solid subscribers, no? So ito, manonood po ulit tayo ng mga updates regarding po sa ating mahaliman, no? And syempre, nakikita nyo naman sa screen natin, no? Let's go, no? Shoutout kay Jiro Pages, no? Ayan, sa kanya po itong papanood mga videos. And no, kung meron man kayong mga gustong panoorin na regarding sa update sa ating mahaliman, or kung di man sa mahaliman, no? Alam ko si Jiro Pages, halos lahat ng P-pop groups sinusuportahan niya, no? So subscribe kayo dyan and let's go. So yun lang, without further ado, let's all watch this. As many fans have expected and anticipated, SB19 members are going all out for solo and duo events right now, taking advantage of this time before they fully devote the upcoming months for their comeback. Just today, we've got this great news for Kentel, 18, Berries and Sizus. This upcoming March 1st, 2024, Bingo Plus Philippines will be having a grand event titled Bingo Plus Night 2024. This event will further cement the status of our beloved SB19 members as fast-rising superstars, as they also join huge names in the industry such as Alden Richards, Maine Mendoza, Piolo Pascual, Vice Ganda, Arthur Neri, P-pop groups such as Vision, Alamat, G22 and others. This is a cause for celebration, seeing more opportunities open up for our Mahalima. We're sure that behind all this solo endeavors, things are being planned out for their biggest comeback ever. Let's stay updated, stay connected, like and subscribe. Actually guys, sobrang excited na ako makita ulit na magsama-sama mag-perform ang ating mahaliman, no? So gusto ko na sila makita mag-perform lang, live performance talaga. And then, syempre kasi, alam mo yun, pag nag-release sila ng bagong kanta, sobrang wow yun. Pero para sa akin, gustong-gusto ko talaga makita sila magsama pa ng, sa mga live performances na sobrang solid yan. So, tingin pa tayo ng mga updates na. Let's go. Ano to? Belt challenge, sige. Belt challenge. Belt challenge. Kuha ko belt, wait lang. Bullshit yan. Anong belt challenge yan? Uwi! Sabi sa inyo, huwag kayong nagpupuyat. Kumain na ng tanghalian at uwi! Sinusubukan talaga ako TikTok ng TikTok. Uwi! Gusto nyo belt challenge, ah? Bullshit yun. Akala ko anong gagawin ni Ja doon, no? Wala palang gagawin kung ano-ano kakulitan lang gagawin niya. So, ayun lang na gusto ko lang mag-add ng comment dun sa mga ibang mga videos nila na like, I mean, yung kanina na kasi isipin nyo guys, na isipin nyo po, no, na once na magsama-sama po ating mahalima, no, tuloy-tuloy na po yan, no? So, ngayon po kasi, ini-enjoy pa po talaga nila yung mga solo projects nila. So, pag mga ganyan mga solo projects na gawa nila, may freedom sila, no? So, nilulubos-lubos nila, no? So, pero once na magsama-sama sila, no, like, andyan na, talagang focus na sila dyan, no? May hirapan na silang gumawa ng solo projects. Kaya, hindi ko masisi kung ating mahalima kung bakit sila sa ngayon gumagawa ng mga solo projects, no? Kasi, talagang ito yung time na makapag-ano sila, makapag-focus sa sarili nila, no? Kaya, ayun, supportahan natin sila syempre, no? So, tingin pa tayo, let's go. Mabitin, eh. Ano lang, gusto ko lang linawin yun. We're good friends. Hindi, huwag nyo akong anuhin. Huwag nyo akong, parang, huwag po tayo gumawa ng lagi ng mga, mga issue. Rumors na ganun kasi syempre parang ano rin yun, naka-affect for both parties. Ang girlfriend ko girlfriend ko kayo, no? Let's go Ken. Ay Ken, I'm Josh, no? So ito kasi ang mahirap, no? Kahit saan naman, eh. Kahit hindi sa SB19, eh. Ito yung mahirap. Tayo ring mga fans ang nagpapakalat ng fake news nyo. I don't know kung kayo po ang naging dahilan kung bakit nagkaaganto. Pero sobrang affected po yan. Even though alam natin hindi totoo, no? Hindi ko nila lahat ng fans. Pero may mga fans po talagang ganyan na alam niyo na parang napak-toxic. Kumbaga wala pang confirmation. Gusto lang nila sila may unang magbalita, no?
Like para mga adib-adib, mga bida-bida. Ayun yung mahirap. Mas maganda kasi magbalita kung alam mong legit, no? Pero si Josh lang mismo nagsabi, no, na wala pong katotohanan, no? Hindi ko alam kung ito yung kay Jelay Andres ba? Hindi ko alam kung ito yun, no? Pero hindi ko comment down below or meron pa siyang naka-link na babae, no? May na-link pa siyang babae, no? And ayun. Mahirap po 'yan kung kung gagawa kayo ng balita na hindi naman totoo, no? Kasi tandaan nyo, pag kumalat 'yan tapos inisip ng mga tao na ganyan, affected po yung dalawang artist niya, no? Baka dumating pa sa point na si Josh is ma-depress or what, or siyempre yung kabilang side, kung sino man yung made-depress, no? Mahirap po yung ganyan. Kaya sana mag-isip-isip po tayo ng mga bagay-bagay, no? Tulad nung ito example ko lang, no? Yung kay Alden Richards siya, kay Main Mendoza, no? Ang dami nagsasabi up until now, may mga nagsasabi pa rin na may anak daw sila ni Main. Grabe. Grabe yun, no? Walang confirmation, pero may isang interview si Alden Richards, no? Na hindi talaga totoo yun, no? And ayun, no? Pero totoo na tinry nila i-workout yata yung sila kanilang dalawa, pero hindi nag-workout, no? And ayun. Pero yung anak, walang katotohanan yun, no? Ewan ko saan nakuha ng mga fans yun, no? Tapos sinasabi ng iba na kasal na raw sila, like nag-file daw ng kasong ganto si Main, ganun. Ang daming mga rumors, no? So just like SB19, no? Pag nag-spread tayo ng mga ganitong klaseng balita, siguraduhin po natin may katotohanan, no? Siguraduhin natin legit, siguraduhin natin na may katotohanan po talaga. Kasi yun, magsasuffer po talaga yung both parties, no? And ayun lang, syempre nakakahiya rin sa fandom, no? Kung kunyari, pinakilala mong gantong fandom ka, tapos nag-spread ka ng actually, kahit sa pangalan mo nga lang, username mo, eh. Kunyari, may nakalagay doon na ayoko na lang bagit na fandom. Kunyari, anong fandom? Hindi, kunyari, may fandom ako. Kunyari, Points to Pedsters /Peds, ganun, no? Kunyari yung Points to Pedsters yung fandom kung pangit. Yun, no? Kunyari lang yun. Example lang, no? Kunyari, Points to Pedsters /Peds, no? May kinalat ako, ang caption ko doon, kunyari nakalagay, guys, alam niyo ba si Josh may mag-boyfriend, girlfriend pala sila ni Jelay Andres way back before pa maging SB19 si Josh, no? So, to sum it up, 12 years na po sila, parang ganun kunyari, no? 12 years na po sila, and tinatago lang nila kasi po bawal sa management, ganun, no? And syempre, kunyari, yung Points to Pedsters na fandom, pangit ng pangalan, Points to Pedsters, no? Sobrang laking fandom na niya, no? Syempre, nakalagay dun sa pangalan is Points to Pedsters, may affected yung may apektuhan yung fandom na yun, no? Kumbaga, syempre, yung fandom na nire-represent doon, which is, kunyari, Point to Peds, no? Ayun na, yung nire-represent doon is, maapektuhan din ako. Ayun din yung fandom, no? Madadama yung ibang mabait na tao, no? Mabait na fans, no? Kasi ginamit mo yung sa username yung pangalan, tapos nagbanggit ka na gano'n. Para sa akin lang, kung mag-i-spread ka ng gano'n, nakasinungalingan, tanggalin mo muna, baguhin mo muna yung pangalan mo. Like, tanggalin mo yung Points to Pedsters, gawin mo muna, The Unknown. Parang gano'n. The Mysterious One. The Mysterious 2, Mysterious 3, parang gano'n. Ayun lang. Ayun, kasi pagdala mo yan, eh. Kaya marami ako nakikitang ganyan. Nabasa rin akong ganyan, no? Kaya ayun lang, suggest lang naman sa inyo. Just friendly advice lang po sa inyo, no? Huwag niyong idama yung fandom kung may gagawin kayong kakaiba, no? Kasi maapektuhan po talaga yan, or ayun, lahat as in maapektuhan, no? So ayun lang, huwag tayo mag-spread ng fake news. Kung mag-i-spread man tayo, sana yung katotohanan lang po, no? Let's go! So yun lang, kung may request pa kayo, comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point to Peds, so this is Point to Peds signing out. Peace, let's G!